Sigaw News Update. Magandang araw mga Nueva Ecijano. Ako po si Amira Mercado at narito ang mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Humihingi ng patas sa pagbabalita sa mga kagawad ng media si former Governor Aurelio Umali. Ito ay matapos na kumalat sa iba't ibang media outfits ang balitang tungkol sa di umano'y maling paggamit niya sa kanyang Priority Development Assistance Fund noong taong 2005 na siya ay nanunungkulan pa bilang congressman ng 3rd District ng Nueva Ecija. Sa isang panayam, inihayag ng kabiyak ni Governor Sharina Umali na nauna pang makakuha ng kopya ng resolusyon mula sa Office of the Ombudsman ang media kaysa sa kanya. Sa akin kasi, yung mga kalaman ko filed sa akin, politika naman to filed sa akin more than 20 plus cases, 24, 25, I lost count already. And karamihan dito, mga 95-97% dismissed na hanggang Supreme Court. But never did I call for a press conference para i-announce. I'm not fond of it. Sana magbasa naman ng konti ron sa ano. Pag tayo basta magre-report, basahin natin. Basahin natin para maintindihan natin. Because even sa inyo ko nakuha pa nga ang media to get the resolution. I've yet to receive mine formally. Nakita ko nga doon, even sinabi doon na hindi naman ito pidap And yet the way it was pidap lahat. Tahasang sinabi ni Attorney Oyi Umali sa mga mamamahayag na huwag magpahalatang may kinikilingan dahil sa paraan ng mga naglalabasang balita tungkol sa kanyang pidap ay lumalabas na nahusgahan na siya. So isa lang, ang warning ko lang doon sa mga media, huwag naman masyadong halata. Huwag masyadong halata na parang lumalabas parang PR firm For after all, you have to depreciate. If you want to be a PR firm, get out of the media and do your own PR relationship. Pero pagka naman reporting lang tayo. Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay hinihintay pa ng dating gobernador ang kopya niya ng resolusyon galing sa ombudsman kung saan pinapakasuhan siya sa Sandigan Bayan. Ang ano ko lang dito, just like this, as a lawyer, harapin natin, sasagutin natin, hopefully ma-receive ko na yung formal so that ang proseso na you'll be given several days to make your motion for reconsideration before you do your appellate options. So yun siguro gagawin natin. So kaya lang the way if you're not knowledgeable doon sa proseso, the way makikinig ka ron sa parang you're already judged, Sana sa atin, hiningi ko lang fairness. I'm not even asking na samahan ako, Sa akin lang, maging fair lang. Nakahanda umano si Attorney Umali na harapin at sagutin ang mga kaso dahil sigurado siyang nakarating sa mga benepisyaryong magsasaka ang kanyang pidap. Samantala, niyanig ng magnitude 8 na lindol ang Papua New Guinea kahapon. Naitala ang epicenter nito malapit sa isla ng Bougainville. Dahil nangyari ang paglindol sa ilalim ng karagatan, itinaas ang tsunami warning sa Australia. Agad din itong ibinaba nang lumipas ang ilang oras. Ilang araw na ring niyayanig ng mga paglindol ang Papua New Guinea at ito ang isa sa pinakamalakas na lindol na naranasan ng New Guinea. Nakapaloob ang Bougainville sa Pacific Ring of Fire kung saan ang mga lugar na nakapaloob dito ay madalas makaramdam ng mga pagyanig at madalas na pagsabog ng bulkan. 81% ng mga paglindol sa buong mundo ay nararanasan sa loob ng Ring of Fire. Nakapaloob din ang bansang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire kaya naman madalas ding makaranas ang bansa ng mga pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira ng ari-arian at nasaktan dahil sa paglindol sa Papua New Guinea. Inyo pong natunghayan ang mga balita para sa araw na ito. Ako po muli si Amira Mercado. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.doubleph.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV 48.